Magandang umaga, ikapitong baitang. Ngayon ay nasa ikalawang markahan na tayo ay aking inaasahang nakikilala na ninyo ang aking pangalan at maging ang aking buong pagkatao na ako si Ginoong Ronel O. Naveses. At sa puntong ito ay sisimulan natin ang ating araw sa isang panalangin. Okay, tinatawag ko si Binibining Kreska Abella para pangunahan ng ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Binibining Abella. Ngayon, sa puntong ito ay magkakaroon muna tayo ng pagtala ng mga dumalo sa klase at ang pagtala rin ng mga hindi dumalo o lumiban sa ating klase. Maliwanag? Okay, dahil nga kinapos tayo sa oras ay inaatasan ko lamang si Binibining Pasko para itala kung sino yung mga dumalo sa ating klase at hindi dumalo dahil siya naman ang ating sekretary, di ba? Sige, ipagpatuloy na natin. Pero bago iyan ay magkaroon muna tayo ng alituntunin. Napakahalaga talaga ng mga alituntunin sa ating buhay sapagkat kagaya ng aking sinabi sa inyo, na ang mga alituntunin ay siyang magiging gabay sa atin. Kaya upang magkaroon ng matiwasay na pakikipag-ugnayan o magkaroon tayo ng matiwasay na relasyon bilang ako inyong guro at kayo ang aking mga mag-aaral, ay mayroon akong inihanda ditong 5 mga alituntunin na tinatawag kong 5Ms. Una, makinig at maging aktibo sa talakayan. Napakahalaga na mayroon tayong pakikinig at aktibo tayo sa talakayan nang sa ganun ay aking mahihinuha na kayo mismo ay mayroong natututunan sa kung ano ang ating pinag-usapan sa ating pagtatalakay. Pangalawa, mag-isip ng mabuti upang makasagot sa mga katanungan ng guro. Nararapat lamang na kayo ay mag-isip dahil hindi natin maaabot o hindi natin ma-achieve ang alituntunin una kung hindi malawak ang ating isip at wala sa kondisyon ang ating pag-iisip. Kinakailangan na mag-isip ng mabuti upang makasagot ng mga katanungan ng guro. Maliwanag? O hindi ko naririnig yung iba, bakit hindi kayo sumagot? Okay, maraming salamat. Para naman sa ikatlong alituntunin, maghanda ng ballpen, papel, kwaderno o kahit na anong magagamit sa pagtatala ng mga mahahalagang punto. Bakit kamo? Sapagkat ito ang magsisilbing pagtatala ninyo upang hindi ninyo makakaligtaan kung ano ang mga mahahalagang punto na ating pinag-uusapan. At ang pang-apat, magsuot ng naaayon sa kasuotan. Kahit na rin dito tayo sa online class, kahit virtual ang ating klase, napakahalaga talaga na magsuot kayo ng komportableng kasuotan sapagkat kagaya ni teacher dito sa harapan, 'di ba? Nagsusuot ng maayos si teacher at kayo rin mismo. Dahil mahal ko kayo, nararapat lamang na magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa ating sarili, mga anak ko. Panglima, ang alituntunin ay mahigpit na pinagbabawal ang pagtulog sa klase. Talamak talaga sa ating online class, no? Na mayroong mga natutulog kahit hindi nyo pa sasabihin at hindi naka-on yung cam ninyo, na feel o nararamdaman ko na mayroong mga mag-aaral dyan na habang ako o tayo ay nagkaroon ng talakayan sa klase ay mayroong natutulog dahil nga sa oras natin ngayon ay medyo inaantok talaga tayo at pakipag-usap sa katabi o huwag kayong makipag-usap sa inyong mga katabi o hindi kayo mag-chat dyan sa messenger at screenshot ninyo yung mukha ko at pag pinag-uusapan nyo iyan. Kay maliwanag? Okay. Dahil nga mayroon na tayong alituntunin at nagkaliwanagan na tayo, dadako na tayo para sa ating pangunang gawain. Gawain na naman, teacher, napakahirap. No, hindi yan mahirap sapagkat kagaya ng aking sinabi, na mahal ko kayo at hindi ko kayo pahihirapan. Kaya ang gawain ito ay tinatawag kong opinion mo, isiwalat mo. Bakit kaya tinatawag itong opinion mo, isiwalat mo? Sapagkat
Ayon sa ating panuto, sa gawaing ito ay magkakaroon ng maikling debate. Ang debate ay pagbibidahan ng dalawang mag-aaral. Ako mismo yung pipili ha. Bawat isa ay bibigyan ng tigli 5 tindig at kailangan salitan. Ibig sabihin, pagkatapos ng isang tindig ng isa, ay sasagot naman para sa unang tindig ng isa. Maliwanag. Okay, nagkaliwanagan tayo. Sa ika-6 na bahagi ng pagsasalita ay ang paglalahat o closing statement. Sa lahat ng debate, mayroon talagang paglalahat o closing statement. Ngayon, ang aking napili na magkakaroon ng debate ay yan ang ating aabangan. Pero bago iyan ay ating pag-uusapan muna kung ano ang usapin na kinakailangan nating pag-usapan. Ang usapin ay alin ang mas mahalaga? Palaging handa sa kahit anong uri ng laban o maging matatag sa kahit anong mangyari? Yan ang ating pag-uusapan para sa ating debate. Ngayon, ang aking napili ay si Binibining Arcilla at si Ginoong Kasyon. Kayo yung magkaroon ng debate. Maliwanag? Okay. Bigyan ko kayo ng 5 segundo para ihanda ang inyong sarili. Okay lang na hindi mag-open yung cam ninyo, basta't alam ko na nasa mabuting kalagayan kayo. Okay, handa na ba? Ginong Kasyon, handa ka na? Sige, handa na. Binibining Arcilla, handa ka na ba? Okay. Okay, sino sa inyo ang gustong pumanig sa handa sa kahit anong uri ng laban o palaging handa sa kahit anong uri ng laban? Okay, si Ginoong Kasyon yan yung pinili mo. Ibig sabihin, kay Binibining Arcilla mapupunta ang maging matatag sa kahit anong uri o sa kahit anong mangyari. Okay. Diba napakaganda talaga ng debate na nagaganap, no? Aminin ninyo o magbigay kayo ng heart attack. Heart attack. Ipindot niyo yung heart emoji. O, diba? Daming love naman dyan. Okay, para sa puntong ito, magkaroon tayo ng katanungan. Sa tingin ko kayo ay nakikinig. Nakikinig ba kayo? Diba? Napakatalino talaga ng aking mga estudyante, no? Okay, para sa unang katanungan, ang katanungang ito ay para sa inyong dalawa, Binibining Arcilla at Ginoong Kasyon. Ano ang nararamdaman mo habang pinagtanggol mo ang iyong panig sa mga ibinatong punto ng kabilang panig? Okay, mauna tayo kay Binibining Arcilla. Wow, ang ganda talaga ng sagot ni Binibining Arcilla, no? Pang Miss Universe. Ngayon ay pupunta tayo doon kay Ginoong Kasyon. Ano ang nararamdaman mo habang pinagtanggol mo ang iyong panig sa mga ibinatong punto ng kabilang panig? Hala, natatakot daw siya, Binibining Arcilla. Tinatawanan ka. Hala, palagay ko, hindi pa natatapos yung pagdidebate ninyong dalawa. Anong nangyari? Okay. Sunod, ang pangalawang katanungan ay para din sa inyo, Ginoo at Binibini. Minsan mo rin bang nararanasan habang kayo ay nagkakaroon ng tunggalian ay naubusan ka ng mga salita o biglang na blanko ang iyong isipan? Paano mo ito hinarap? Okay, mauna tayo kay Ginoong Kasyon. Kay Ginoong Kasyon? Wow, sinabi ni Ginoong Kasyon na hindi daw siya naubusan ng mga salita sapagkat, diba? Ayon ni Ginoong Kasyon na hindi siya naubusan ng salita sapagkat kabisado niya kung ano yung pinag-uusapan o anong napunta niya sa kanyang panig. Okay. Para naman kay Binibining Arcilla, ang sinabi ni Binibining Arcilla na nauubusan siya dahil nga wala sa kondisyon ang kanyang sarili. Mayroon siyang sakit. So sad. Okay lang yan, class, dahil ang ating klase ngayon ay magaan-gaan lang naman. Okay, ito, para sa inyo mga nakikinig. Para sa ikatlong katanungan, ano ang nakikita ninyong kultura ng mga Pilipino na kapalob sa bawat panig ng inyong pinagtanggol? Okay, gusto kong marinig mula sa mga kaklase ninyo. Okay, may nagtaas na ng kamay.
Sino? Okay, si Binibining Patalinghog. Wow, sinabi ni Binibining Patalingog na mayroon daw kultura na nakapaloob dyan sa inyong pinag-uusapan. Ano kaya? Kultura ng pagmamahal sa bayan. Tama. Ano pa? Okay, Gaton. Binibining Gaton. Okay, kultura ng... Okay. Pag-aalaga. Tama. Yan yung mga punto na ating makikita sa kanilang pagdedebate. Para sa pang-apat na katanungan, ano ang kahalagahan ng pagiging handa sa tunggalian at ang pagkakaroon ng matatag na kalooban sa pamamagitan ng may sariling paninindigan? Uulitin ko, ano ang kahalagahan ng pagiging handa sa tunggalian at ang pagkakaroon ng matatag na kalooban sa pamamagitan ng may sariling paninindigan? Okay, gustong sumagot si Binibining Priscillas. Kay Binibining Priscillas, ano yung kasagutan mo? Wow, ang ganda ng sagot ni Binibining Priscillas, no? Sinabi niya na napakahalaga talaga na magkakaroon tayo ng kahandaan sa kung anumang uri ng tunggalian na mayroon tayo, hindi lamang sa pagdedebate, sapagkat dito nasusukat na mayroon tayong katatagan ng loob at kinakailangan na mayroon tayong paninindigan sa kung ano ang ating pinapanigan. Wow, napakalalim naman nun, Binibining Priscillas. Ngayon, sa puntong ito ay mayroon na naman tayong gawain. Tinatawag ko itong hula hoop. Ibig sabihin, huhulaan ninyo yung naka-bold na letters o letra. Mga letrang naka-bold na kulay kahel. Okay. Sino gustong sumagot? Okay, si Ginoong Quijano. Kay Ginoong Quijano, naririnig ka namin, Ginoo. Okay, ano yung kasagutan mo? Wow, tama nga ba? Sinabi niya epiko. Tama, Ginoo, epiko. Ngayon, sa puntong ito, batid ko na nasa ikapitong baitang na kayo at hindi lamang sa ikapitong baitang pinag-uusapan yung epiko, di ba? Pinag-uusapan din ang epiko nung nasa elementarya pa kayo. Tama ba ako? Bakit napakahina? May natutulog ba? Sige, malakas na, di ba? Yan yung aking gusto na kapag ako'y may katanungan, sasagot kayo. Okay. Sinong may sabi na sa pagpapakahulugan ng epiko? Okay, walang gustong sumagot. Ngayon, sa puntong ito ating pag-uusapan, ano nga ba ang epiko? Ang epiko ay uri ng panitikan na tumatalakay sa mga kabayanihan at pagkipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan at di kapani-paniwala. Bakit nga ba? Sapagkat ito ay tumutukoy sa pagiging makapangyarihan ng isang tao na kung saan ay mayroon siyang kakaibang kapangyarihan higit pa sa natural. Ibig sabihin, mayroon siyang kakaibang kapangyarihan kagaya ng mayroong apoy, hindi siya namamatay na kahit na tinatamaan ng bala. Yan yung maituturing natin na ang tauhan sa epiko. Ngunit, gayon pa man ay mahalaga pa rin na pinag-uusapan natin ang epiko kahit ito ay supernatural sapagkat mayroon itong nakapaloob na kabayanihan na punong-puno ng mga kagila-gilalas na mga pangyayari. Bawat pangkatin ng mga Pilipino ay may maipagmamalaking epiko. Okay, ibig sabihin na ang epiko raw ay matatagpuan natin sa iba't ibang panig ng mundo o maging sa Pilipinas. Okay, bawat lugar sa Pilipinas ay mayroong kanya-kanyang epiko. At dahil nga mayroong kanya-kanyang epiko, ito ay mayroong kaugnayan sa kultura ng isang lugar. Kagaya halimbawa, dito sa Cebu, halimbawa mayroon tayong epiko. Ang epiko na ito ay maaaring patungkol sa pagkipagdigma laban sa relihiyon, ganon. Yun yung pinag-uusapan dahil nga may mga Cebuano ay kinikilala bilang mga relihiyoso at maaaring
ang kwento ng epiko natin ay gustong nakawin yung Santo Niño, di ba? Then mayroong gustong makipagtanggol laban doon sa mga masasamang loob. At mayroon siyang kanyang kapangyarihan na higit pa sa natural na tinuturing nating supernatural na kapangyarihan. Yan yung maituturing natin na epiko. Ngayon, kagaya ng mga iba't ibang uri ng panitikan, ang epiko ay mayroon ding katangian. Ano nga ba ang katangian ng epiko? Ang pangunahing tauhan ay nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan upang malupig ang kalaban. Ibig sabihin, kagaya ng aking sinabi kanina, na mayroong kakaibang kapangyarihan na higit pa sa natural na kapangyarihan. Halimbawa, mayroon siyang kapangyarihan na pagalawin yung tubig. Sino ba sa inyo dito ang mayroong kapangyarihan na ganyan? Di ba wala? Iyan yung maituturing natin na epiko. At ang epiko ay hindi lamang siya sumisilang sa isang lugar na walang koneksyon doon sa kultura at tradisyon ng isang lugar. Kinakailangan ang epiko ay mayroong kaugnayan doon sa paniniwala, mayroong kaugnayan sa tradisyon, sa kultura, sapagkat ang epikong iyan ay masisilang sa isang lugar lamang. Maliwanag? Okay, tama. Maliwanag tayo. Sunod. Katangian ng epiko ay nakikitaan ng kultura sa lugar o ng mamamayan sa isang bansa ang buong kwento. Kagaya ng aking sinabi kanina, 'di ba? Nakikitaan ng kultura sa isang lugar. Sunod, nagtataglay ng pagkakawanggawa ng isang tao na may kakaibang lakas at tapang. Ibig sabihin lamang nito ay mayroong kabayanihan, pagkakawanggawa. Ibig sabihin na mayroong pagtatanggol na nangyayari doon sa mga taong inaapi. At sino yung maituturing natin na nagtatanggol ay ang tauhan na mayroong kapangyarihan. Sunod, nagtataglay ng supernatural na kapangyarihan, kagaya ng aking sinabi kanina. Sunod, nagpapakita ng kakaibang paraan o estilo ng paglalahad ng mga pangyayari. Uulitin, nagpapakita ng kakaibang paraan o estilo ng paglalahad ng pangyayari. Ano nga bang ibig sabihin? Kakaibang paraan, ito ay mayroong plot twist o pagbabali ng mga kwento. Ibig sabihin ng pagbabali ng mga kwento ay hindi mo agad maiintindihan kung ano ang nais sabihin ng isang may akda patungkol sa kanyang epikong ginawa. Ngunit naiintindihan mo ito kapag binasa mo ito simula hanggang sa wakas. Sapagat ang epiko, bawat bahagi ng epiko ay napakahalaga at kinakailangan na ikaw mismo na mambabasa ay naiintindihan mo kung ano ang naisulat diyan sa epiko. Sapagkat nakasalalay diyan ang paniniwala, tradisyon, kultura at maging ang estilo ng isang manunulat kung papaano niya ito sinusulat na may kaugnayan doon sa bansa at maging sa mamamayan o maging sa isang lugar mismo kung saan nanggaling ang isang epiko. Sunod, paggamit ng mga bansag sa pagkilala sa tiyak na tao. Halimbawa na lamang, biag ni Lamang. 'Di ba? Si Lamang, mayroong mga bansag ba? Ibig sabihin, nagkakaroon ng isang kakaibang pangalan ang isang tauhan doon sa epiko na walang katulad o walang kapareho sa iba pang epiko na nanggaling sa ibang lugar, sapagkat tinatawag itong bansagan ng isang tauhan tungkol doon sa isang particular na epiko. Mayroong katiyakan. Sunod, may ginintuang aral na nakukuha na tiyak ay madadala sa tanang buhay ng bawat isa. Ano nga ba ang ginintuang aral? Ito ay ginintuang butil ng isang kwento. Ibig sabihin ay nakikita dito sa epiko kung ano ang nais ipahiwatig ng isang manunulat na aral na makukuha natin mismo sa isang epiko. Maliwanag? Sino mga hindi nakakaintindi? Okay, mabilis ba ang aking pagtatalakay?
o hindi? Okay, hindi. Pero, may nagtaas ng kamay. Okay, Ginoong Kasyon, ano yung sasabihin mo? Hindi mo naiintindihan ang, okay, hindi niya naiintindihan kung ano yung gintong butil. Okay, ang gintong butil, ito ay pinag-uusapan ng isang kwento na nahikinuha ng isang mambabasa kung ano ang aral na kanyang nakuha mula sa isang epiko. Yan yung gintong butil. Ibig sabihin na sa pamamagitan ng aral na iyong nakukuha sa partikular na epiko na iyan ay madadala mo ito sa tanang buhay mo. Kagaya halimbawa, ang isang epiko ay tungkol sa pagmamahal sa bayan. Yan yung nahihinuha mo. Yan yung maituturing natin ng gintong butil. At upang maisa sa buhay mo iyan, madadala mo yan sa tanang buhay mo, ay magpapakita ka sa pang-araw-araw mo na buhay kung papaano ka mamuhay bilang Pilipino na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Yan yung maituturing natin na gintong butil na nakukuha ninyo mismo sa isang epiko. Maliwanag? Okay, maliwanag. Ngayon, mayroon tayong inihanda ditong mga halimbawa ng epiko sa Pilipinas. Okay, mayroon dito sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Sa Luzon ay ang Hudhud. Ito ay Hudhud ni Aligoyon, nanggaling sa Ifugao. Biag ni Lamang, ito ay galing sa Ilocano. Ulilam, Kalinga, Ibalon sa Bicolano. Marami pang iba dyan sa Luzon, pero ito lamang 4 ang aking inilista. Ngayon, mayroon tayong matatagpuan dito sa Kabisayaan o sa Visayas, ang Hinilawod na nagmumula sa Hiligaynon, Humadapnon na nagmumula sa Panay, Labaw Dunggon, Maragtas. Ngayon ay mayroon tayong matatagpuan din sa Mindanao, ang Bidasari, Darangan, Indarapatra at Sulaiman, Tulalang at Tuwaang. Ngayon, mayroon tayong focus na isang epiko at hindi ko sasabihin kung ano ang epiko na ito, pero iyon ay matatagpuan lamang natin sa mga halimbawang aking ibinigay. Upang malaman ninyo ay hulaan ninyo kung anong aking isinulat dyan sa gibberish word, yung hey, nay, low, ad. Okay, ano yan? Okay, basahin mo. Okay, Binibining Gaton. 'Di ba? Ang silang ni Binibining Gaton, sinabi niya, hey, nay, low, odd. Okay, ano? Ano yung hula mo? Hinilawod? Okay, tingnan natin kung iyan ba ay hinilawod. May gusto bang sumalungat sa tinuran ni Binibining Gaton? Okay, wala. Okay. Hinilawod ang ating pag-uusapan. Ano nga ba ang hinilawod? Mayroon ba kayong kaalaman patungkol sa hinilawod? Diba? Wala. Kaya yan yung pag-uusapan natin. Ang hinilawod ay isa sa pinakamatanda at pinakamahabang epiko ng kanlurang Bisaya. Ito ay nagsasaad ng kaunlaran at kultura ng Panay. Okay, ang Panay, ito ay ang bahagi ng Kabisayaan, particular na dyan sa Region 6. Yung mga kapuluan na matatagpuan dyan sa Region 6, tinatawag yan ng Panay noong unang panahon. Ito ay inaawit ng mga 3 linggo, 1 o 2 oras gabi-gabi. O ang epiko ay inaawit yan may ituturing iyan na isang panitikan na paawit. Hindi yan prosa, paawit iyan. Sunod, ang hinilawod ay hinango sa 2 salita na hini na ang ibig sabihin ay tunog o himig, at ang lawod ay nangangahulugan ng dagat. Ang hinilawod ay nangangahulugang himig ng dagat o sa matalinghagang salin ay katumbas ng himig mula sa dagat. Ang hinilawod ay literal na nangangahulugang tales from the mouth of the Halawod River na nirecord 50 taon na ang nakalipas. Isang bahagi lamang ito na record na epiko na sinasabing isa sa pinakamahabang epiko sa sulod, mga grupo ng tao sa kabundukan ng gitnang Panay. Dagdag pa ni Jocano, hindi lamang ito isang piyesang pampanitikan, kundi ibahagi ng ritual panrelihiyon ng mga sulod.
kapansin-pansin sa pagbabasa ng teksto ang mga bahaging nagtataglay ng mga sagrado at bahagi ng kanilang ritual sa panggagamot. Okay, palagay ko na alam na ninyo kung anong ibig sabihin, di ba? Okay, napakatalino talaga ng aking mga estudyante, no? Ngayon, ipagpatuloy natin. Binubuo ito ng 8,340 na taludtod na may 4 na episodyo o sugidanon. Nahahati ang epiko sa 4 na mahalagang bahagi. Ibig sabihin, ang epikong ito ay mayroong mga episodes o sugidanon na kung saan ang lahat ng mga episode na ito mula episode 1 hanggang episode 5, if hindi ako nagkamali, ay mayroon itong kabuuan na 8,340 na taludtod na may apat pala na episodyo. Okay, lagi nating tatandaan 4 na episodyo o sugidanon na mayroon ding 4 na mahahalagang bahagi. Yung 4 na mahahalagang bahagi, yan yung inilagay diyan sa una hanggang sa pang-4 na episodyo. Unang episodyo, ang kwento ni na Alonsina at Dato Paubari. Pangalawang episodyo, ang pagkipagsapalaran ni Labaw Dunggon. Pangatlo, ang pagkipagsapalaran ni Humad Hapon. Pang-4, ang pagkipagsapalaran ni Dimalapdap. Ngayon, sa puntong ito ay ating pag-uusapan kung ano nga ba ang kwento ng Hinilawhod. Handa na ba kayo? Itaas ang raise hand button kung handa na kayo. Okay, bakit hindi nagtaas yung iba? Gusto ba kayo na lang tumalakay? Okay, huwag kayong mag-aalala, class, sapagkat hindi ako magagalit kung mayroon akong mga katanungan sa inyo na hindi ninyo masasagot. Natural lamang na magkamali. Ang hindi natural ay yung paulit-ulit nating ginagawa kung saan tayo nagkamali o kung anong uri ng pagkakamali ang ating ginawa. Pero sa puntong ito ay atin munang pag-uusapan ang kwentong Hinilawhod, epiko ng mga Bisaya. Ang buhay ay isang pagkipagsapalaran. Hindi tayo nakakasiguro ng magiging bukas. Bawat araw ay isang pagkipaglaban sa bawat paghakbang ng ating mga paa sa masukal na daan ay makaapak tayo ng mga tinik. May makakasulubong tayong mabangis na hayop, dapat handa tayo sa mga sandata. Walang imposible sa larangan ng pag-ibig. Ito ay napatunayan ni na Alonsina at ni Dato Paubari nang ipinaglaban ang kanilang pag-iibigan kahit magkaibang mundo ang kanilang ginagalawan. Nagsimula ang lahat ng may isang diyosa ng kalangitan na nagngangalang Alonsina. Sa takot na di makapag-asawa, ay iminungkahi ng hari ng mga Diyos na si Kaptan na siya ay mag-asawa na. Maraming Diyos ang dumating. Makadaupang palad lamang si Alonsina. Ngunit ang lahat ay bigo sapagkat ang napili ni Alonsina ay isang mortal na nagngangalang Paubari. Okay, sino yung tauhan? Okay, si Alonsina. Siya ay naghahanap ng mapangasawa. Sino yung hari ng mga Diyos? Okay, si Diyos Kaptan. O binigay na ni Diyos Kaptan kung ano ang gusto ni Alonsina, pero ni isa sa ibinigay ng Diyos o iminungkahi ng Diyos na isa ring mga Diyos din na gustong pakasalan si Alonsina ay wala siyang nagustuhan. Ngunit ang kanyang nagustuhan ay isang mortal. Ano nga ba ang mangyayari dito? Ang pangalan ng mortal ay si Paubari. Okay, ano nga ba ang magiging suliranin nito? Yan ang ating aabangan. Si Paubari ay isang dato na namumuno sa Halawod. Ang desisyon ni Alonsina ay lubos na ikinagalit ng ilang nabigong Diyos. Napagkasunduan ng ilang Diyos sa pangunguna ni Macleom sa Tiawan na magkaroon ng pagpupulong upang maudlot ang kasal ni Alonsina at Paubari sa pamamagitan ng isang baha sa Halawod o nagkaroon ng baha raw sa Halawod sa pamamagitan ni Macleom sa Tatuan.
Ngunit si Alonsina at Paubari ay nakaligtas sa kapahamakan. Iba talaga yung pag-ibig, diba? Sa tulong ni Suklang Malayon. Okay, tumulong pala si Suklang Malayon, ang kapatid ni Alonsina. Diba, boto si Suklang Malayon sa pag-iisang dibdib ni Alonsina at Paubari. Natunugan ni Malayon ang plano ng ilang Diyos, kaya't sinabi nitong magpunta sa mataas na lugar sina Paubari at Alonsina. Pagkatapos sumupa ang baha, ay palihim na bumalik si Alonsina at Paubari sa halawod. Matapos ang ilang buwan, ay nagsilang si Alonsina ng 3 lalaki at pinangalan ng Labaw, Dunggon, Humadapnon at Dumalapdap. Sino ang 3 anak ni Alonsina at ni Paubari? Si Labaw, Dunggon, Humadapnon at Dumalapdap. Pagkatapos isilang ay agad na ipinatawag ni Alonsina ang paring si Bungot Banwa para gawan ang ritual upang maging malakas ang mga kambal. Matapos ang ritual ay naging malakas at makisig sina Labaw, Dunggon, Humadapnon at Dumalapdap. Ang 3 magkakapatid ay kapwa nagkaroon ng kanya-kanyang pakipagsapalaran katulad na lamang ni Labaw, Dunggon na nakipaglaban kay Saragnayan, ngunit ito'y bigo at ibinilanggo ni Saragnayan. Kawawa naman si Labaw, Dunggon na nakikipaglaban kay Saragnayan sapagkat siya ay ibinilanggo nito. Dahil dito ay naghiganti ang anak ni Labaw, Dunggon at agad na kinalaban si Saragnayon. Kalaunay nagtagumpay ang anak ni Labaw, Dunggon at sila'y parehong bumalik sa kanilang lugar. Dahil din sa pagkakabilanggo ni Labaw, Dunggon, ay lubos na nagalit si Humadapnon at Dumalapdap. Ang kanyang mga ang kanyang mga kapatid, yung kambal niya. Hindi lamang kambal kundi triplets, si Humadapnon, Dumalapdap at si Labaw, Dunggon. Nangako si Humadapnon na ipaghihiganti niya ang kapatid hanggang sa kaapu-apuhan ni Saragnayan. Diba? Napakagrabe talaga ang galit niya, no? Pagkatapos umalis ni Humadapnon upang maghiganti, ay umalis din si Dumalapdap upang makipagsapalaran at pakasalan si Lubay. Okay, gustong pakasalan ni Dumalapdap na kapatid ni Humadapnon at ni Labaw, Dunggon, sino? Si Lubay Lubyok. Si Lubay Lubyok, Mahanginon, at si Mahuyukyukan. Nakipaglaban si Dumalapdap sa nilalang na may 2 ulo na kung tawagin ay Balanakon. Pagkatapos nito ay nilabanan din ni Dumalapdap ang nilalang na Uyotang na kawangis ng isang paniki na may malaking mga pangil at makamandag na kuko. Nilabanan ni Dumalapdap ang Uyotang sa loob ng 7 buwan. Naging matagumpay si Dumalapdap at kasama na niyang umuwi si Lubay Lubyok, Hanginon. Nang matagumpay si Dumalapdap at kasama na niyang umuwi si Lubay Lubyok, Hanginon, si Mahuyukyukan upang pakasalan. Nang makabalik na ang magkakapatid ay ipinagdiwang ni Dato Paubari ang tagumpay ng mga ito. Ngayon, nagustuhan nyo ba ang kwento? Wow, nagustuhan nila. Dahil nagustuhan ninyo ang kwento, ay mayroon na naman tayong gawain na tinatawag kong katanungan, anong bagay? Ang gawain ito ay isang resitasyong oral. Magtatawag ako ng pangalan sa gustong sumagot. Itaas lamang ang inyong mga kamay sa pamamagitan ng pagpindot ng raise hand button sa inyong Google Meet. O kung walang gustong sumagot, ay magtatawag ako randomly sa pamamagitan ng duck race. Ngayon, para sa unang katanungan, ano ang mga pangunahing tauhan sa inilawod at ano ang kanilang mga katangian? Okay, walang gustong sumagot, kaya magkaroon tayo ng
Okay. Yung Dakre. Sino kaya yung sasagot? Okay. Ang sasagot ay si Binibining Krista. Ngayon, tama nga ba ang sagot ni Binibining Krista? Diba? Hindi. Okay, sinong gustong sumagot? Okay. Okay, tama. Ang sinabi ni Binibining Lapas. Ngayon, para sa ikalawang katanungan, sa tingin mo, ano ang pangunahing aral na maaaring matutunan mula sa epikong Hinilawod? Okay, tama. Tama ang sagot ni Binibining Gaton. Ngayon, para sa katlong katanungan, paano ipinapakita ng epikong Hinilawod ang kultura at tradisyon ng Kabisayaan? Paano? Sino ang gusto sumagot? Okay, si Ginoong Kapisnon. Tama. Ngayon, sa pang-apat, ano ang papel ng mga Diyos at Diyosa sa kwento ng Hinilawod? Okay, Binibining Patalinghog. Tama nga ba? Gusto kong marinig ang iba pang kasagutan. Okay, tama nga ba? Okay, ang inyong kasagutan ay parehong tama. Ngayon, para sa ibang katanungan, paano na ibang epikong Hinilawod mula sa iba pang epiko sa Pilipinas? Okay, Binibining Lapas. Tama. Ngayon, paano ipinapakita ng epikong Hinilawod ang konsepto ng kabayaningan sa pag-ibig sa bayan? Okay, maraming tumataas ng kamay. Pero gusto kong tawagin si Binibining Yurag. Okay, tama ang sagot ni Binibining Yurag. Ngayon, paano naiugnay ng epikong Hinilawod ang mga pangyayari sa kalikasan sa buhay ng mga tauhan? Kay Binibining Riqueron. Tama. Ngayon, paano na ipapakita sa epikong Hinilawod ang konsepto ng pagtitiwala at pagkakaibigan? Sino ang gusto sumagot? Okay, Ginoong Kapisnon? Tama. Napakatalino talaga ng aking mga estudyante, no? Ngayon na meron na naman tayong panghuling katanungan, dalawang huling katanungan. Ano ang mga katangiang pampanitikan ng epikong Hinilawod? Panitikan. Katangiang pampanitikan ng epikong Hinilawod. Sino gustong sumagot? Okay, gustong sumagot si Ginoong Quijano. Sino pang gustong sumagot? Maraming salamat, Ginoong Quijano. Ngayon, okay, Ginoong Kapisno na naman. Tama. Tama ang sagot ninyong dalawa. Ngayon, paano naging bahagi ng kasaysayan at identidad ng mga Bisaya ang epikong Hinilawod? Kay gustong sumagot si Binibining Arcilia. Okay, tama, pero may hinahanap akong ibang kasagutan. Okay, Binibining Cantalejo. Tama, tama ang kasagutan. Ngayon, mayroon tayong pagpapalawak ng inyong kaalaman na tinatawag kong buuin mo ako. Sa loob ng 10 minuto ay isulat sa isang buong papel, buuin ang isang diagram ng mga kultura ng Kabisayaan na iyong makikita mula sa epikong Hinilawod. Pagkatapos ay ipaliwanag ang iyong diagram sa 5 pangungusap lamang. Ang papel ay kunan ng larawan at ipaskil sa Google Classroom. Mayroon kayong 5 minuto sa paggawa ng gawaing ito. Tapos na ba ang lahat? Naipaskil na ba? Okay. Ngayon, ipagpatuloy natin. Sa loob ng 5 minuto ay maghanda ang bawat pangkat sa pagsagawa ng pagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa epiko. Ito ay gawain na takdang aralin na ito. Ibibigay ko lamang ito sa takdang aralin dahil kinakapos na tayo sa oras. I-screenshot ko lang ang gawaing ito at iyon ay pag-uusapan ninyo sa grupo. Yung makaraang okay, maging itong criteria o pamantayan natin ay akin ding ipapaskil doon sa Google Classroom. Maliwanag? Okay, pagpatuloy natin. Mayroon naman tayong gawain. Ito ay gawain na magaan lamang, kaya ito ay matatapos sa pamamagitan sa loob lamang ng 10 minuto sapagkat 10 pangungusap lamang ang gamit, ang kalahating papel pahalang ang inyong gagawin.
Ang nangingibabaw na pagpapahalagang moral sa epikong Hinilawod ay palaging handa sa kahit anong uri ng laban at maging matatag sa kahit anong mangyari. Pamilyar nyo ba? O, yan yung pinag-uusapan natin sa debate. Palaging handa sa kahit anong uri ng laban at maging matatag sa kahit anong mangyari. Yan yung pagpapahalagang moral na matatagpuan natin sa epikong Hinilawod. 'Di ba? Oh. Oh, bakit kayo tumatawa? Ah, o 'di ba? Madali lamang to sa inyo sapagkat naririnig nyo na ang kwento at mayroon din pagpapalawak sa pamamagitan ng pagdidebate kanina. Ipaliwanag ito sa loob ng 10 pangungusap lamang. Kaya hindi lang mang 10 minuto ang aking ibibigay sa inyo ha. 2 minuto. Kaya ba? Okay, mayroong gustong magsabi. Okay, Binibining Arcilia. Okay, 5 minuto. Okay lang. Ito yung criteria na dapat ninyong tatandaan sa paggawa ng inyong pagpapaliwanag. Tapos na ba ang lahat? Okay. Ipaskill nyo na yan sa Google Classroom. Okay. Para sa ating takdang aralin, ang magsisilbing takda ay ang mga gawaing hindi matapos sa isang pagkikita lamang at inganyong magbasa ng iba pang epiko sa kabisayan upang mapadali ang gawain sa susunod na pagkikita. Okay, ano yung ginawa natin kanina na hindi natapos? 'Di ba ito? Sa loob ng 5 minuto ay maganda ang bawat pangkat sa pagsagawa ng pagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa epiko. Ito ay pangkatang gawain at parehong grupo lamang ang ating gagamitin noong nakaraang pagkikita natin. Ibig sabihin, may 2 grupo lang ang nakapaloob sa klaseng ito. Ang paglalahad ay hindi bababa sa 2 minuto at hindi lalagpas sa 5 minuto. Ang bawat pangkat na hindi aabot sa 2 minuto ay walang bawas sa kabuuang puntos, ngunit kung lalagpas sa 5 minuto ay aasahan ang kabawasan ng puntos. Ang gawain ito ay pag-uusapan ninyo sa pamamagitan ng messenger o kahit na anong kagamitang pangkomunikasyon. Iyan yung magsisilbi nating takdang aralin. Okay. Bago tayo aalis dito sa Google Meet ay palaging tatandaan na ang palaging handa sa kahit anong uri ng laban at maging matatag sa kahit anong mangyari. Okay, yan yung intindihin niyo ha. Palaging handa sa kahit anong uri ng laban at maging matatag sa kahit anong mangyari. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam. At ako, ang inyong nagiging guro sa Filipino 7, Ginoong Ronel Naveses. Paalam.